Nakatakda namang makipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pangulo ng United Arab Emirates para sa pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Narito ang report. Kasado na ang biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungo sa United Arab Emirates sa susunod na linggo para sa isang araw na working visit. Ayon sa Presidential Communications Office, bagaman maikli lamang ang panahon ng working visit ng Pangulo, inaasahan na magiging produktibo ito. Kabilang sa aktibidad ng Pangulo ang pakikipagkita kay UAE President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, kung saan inaasahang mapag-uusapan ng dalawang lider ang ilang usapin na makapagpapalakas pa ng ugnayan ng UAE at ng Pilipinas. Ipaaabot din ng Chief Executive ang pasasalamat sa UAE sa pagkilala at paghinang sa talento ng mga Pilipino sa naturang bansa. Humihingi na ng paumanhin ng Pangulo sa Filipino community sa UAE na hindi na niya mabibisita dahil agad siyang magbabalik sa Pilipinas para personal na mga siwa sa relief at reconstruction activities sa mga komunidad na naapektuhan ng nagdaang mga bagyo. Nilimitahan na rin ang bilang ng delegasyon na sasama sa working visit ng Pangulo. Samantala, iginiit ng punong ehekutibo na pinag-aaralan na ng pamahalaan ng mga panawagan na ipagpaliban muna ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakda sa susunod na taon. Ayon sa punong ehekutibo, may mga unintended consequences sa naging desisyon ng Korte Suprema na naghihiwalay sa sulu sa BARM na dapat anyang tugunan gaya ng pagbuo ng Local Government Code, Administrative Code at Electoral Code para sa sulu na hindi na bahagi ng naturang rehiyon. Marami doon, mayroong 7 distrito na nasa BARM na dati sa Sulu. Ngayon, wala silang congressman, wala silang probinsya. Meron ding 8 municipality na walang distrito at walang probinsya pero nanalo sa plebisito, so kasama sila sa BARM. So gagawa ngayon tayo ng isang bagong probinsya. Iginiit pa ng punong ehekutibo na maaaring isabay ang BARM parliamentary election sa 2025 midterm elections kung magiging sapat ang panahon sa paghahanda rito. Bagay na pinag-aaralan na rin anya sa ngayon. Ay iba-iba yung mga suggestion nag-file na kasi yung mga iba para sa BARM election. Para patuloy din yung mga paghanda sa election. Kailangan lang natin tapusin yung sa mga consequences nga ng Supreme Court decision. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.